There's a faster way to build this, but that's not how Sarao does it. For decades, these jeepneys weren't just transportation. They were identity, pride, and livelihood, built one by hand. Sarao Motors Incorporated is one of the original and most famous makers of the Philippine jeepney, a vehicle born from surplus World War II US Jeeps, transformed into the colorful King of the Road. It was founded in 1953 by Leonardo Sarao, whose ingenuity helped shape a national icon, and visitors are often welcome to explore the workshop. In this episode, LJ Sarao, the founder's grandson, gives us an exclusive tour of how jeepneys are made. So lahat po yan talaga, ang makina lang talaga ang hindi namin manufacture, pero everything that involves in building a jeepney, ito po in-house sa amin ginagawa. Okay, so nandito tayo sa unang-unang step ng paggawa ng jeepney. So nandito tayo sa mga machinery area namin na gumagawa ng mga maliliit na mga washers, yung mga spacers, yung mga brackets. Kumbaga ito yung mga maliliit na component na kakailanganin. Dito rin ginagawa ang aming mga frame o chassis kung tawagin. So nagsa-start po yan bilang isang steel sheets na ginugupit po into rectangular shapes. Tapos iloload po natin siya dito sa may press. Tapos after po siya i-press, nagiging C-channel siya. Tapos doon naman po sa dulo, ina-align siya sa aming chassis jig. O kumbaga, saan yung para maging proportional siya at each side. At doon na siya full weld. Yung aming press para sa chassis, so nilalagay po dyan dito yung template niya. Ilo-load dito, tapos ipe-press. Kasi may iba-ibang shape yan, hindi lang diretso. Kailangan niya ng arc para ko siya nilalagay yung differential saka gulong. So, after po ma-press dito, ito na po yung nagagawa niyang shapes. Ito na yung finished product natin, yung chassis. So, napansin nyo, magkaiba yung haba niya. Kasi yung mga jeep po natin dito ay nag-range from the shortest being the 6-passenger all the way up to 22 passengers yung capacity. So, doon nagva-vary yung sizes niya. Kaya din ginagamitan ng jig kasi adjustable yan. Pwede pahabain, pwedeng paiksiin. Sarao Motors is now still operational, where handcrafted bodies and custom units are made and repaired much as they were decades ago. So, bale, dito nagsisimula ang pagbuo ng body ng jeepney. So, kung kanina nakita natin yung chassis o yung pinaka-backbone ng jeepney, dito naman binubuo ang kanyang body o isipin mo parang yung mismong balat ng jeepney. Nagsisimula yan sa mga metal sheets natin dito. Meron tayong GI, checkered, stainless, at ayan, mga iba-ibang kapal yan. So may kanya-kanyang gamit yan sa jeep. At dito nila yon sinusukat. Meron po tayong mga template dito na nakasabit. Ilalagay po dito, ite-trace yan, gugupitin, tulad po nito. Ayan po, may nakagupit na dito. Tapos doon po sa workbench, papaluin yan in order to cater to the desired shape na gusto nila ikabit. Tulad ng mga panels, yung mga fender, mga over fender, pati hood. So yun po, dito lang talaga siya nagsisimula. And kung mapapansin nyo, wala kami masyadong mga machinery na nagpe-press ng mga panel. Kasi mano-mano po siyang pinapalo into shape ng aming mga latero o yung mga fabricator namin. Pwede. Anticipate. Ay, ito pala ay ang replica ng 1955. Yun yung 1955. Wala yan nga. Ganyan na flat metal lang. Mano-mano siyang kinapurve para makuha yung hugis ng fender na gusto namin ituloy. Itong fender na tawag nito scale. Nauso to sa mga 50s, 60s model ng mga Cadillac, mga Chevrolet dati ng mga yun yung ginagaya nila. Ah. Okay, so nandito tayo ngayon sa aming upholstery o kung saan ginagawa yung mga pagbabalot ng kahoy, pagbabalot ng mga upuan, ng mga leatherette o kung ano man material ang gusto ni customer. So nung unang panahon, ang ginagamit namin sa mga upuan ay ito o ipa. Ito ay ipa nga ba? Ito yung galing sa coconut husk, yung mismong buko, tapos yung shred yon, tapos ito yung ginagamit sa upuan.
Nung unang panahon kasi, ito mura at yung mga foam mahal pa. Pero ngayon, dahil sa technology and everything, mas napababa na ang presyo ng PE foam. So yung mga foam na yon, yun na po yung ginagamit sa mga upuan. Tapos itong husk, ginagawa na lang po namin siyang bedding sa ilalim para mas lumaki yung upuan. At parang additional support na rin siya doon sa foam. Ayan, ito yung sample ng upuan na kakagawa lang. So ayan, makikita nyo, may nauna na siyang leather layer, tapos pinatungan ulit, tapos nabutas na talaga ng tuluyan, at nag-deteriorate na talaga yung foam sa loob. So ito, this is by years of use na wear and tear talaga. So kapag mga ganito na hindi na talaga pwede maisalba, papalitan na lang po namin ng bago. Madali lang naman kasi yung framework niya is just wood, yung upuan, para maging lightweight siya. Every jeepney that leaves this workshop carries more than passengers. It carries thousands of hours of labor and a Filipino story shaped by hand. So ayun, pagkatapos nga po mabuo yung kaha o yung body ng jeepney, ay sinasalpak na po natin yung makina or yung engine. So dito, nag-roughing in na tayo ng mga engine mounts and transmission mounts bago po natin talagang ikabit na lahat ng mga harnesses para mapatakbo yung jeepney. So ito po, yung chain block, dito po nilalagay yung makina, iaangat, tapos uurong yung kaha dito, tsaka ibababa yung makina. So ito po, nakita nyo, gumagawa na po kami ng mga engine mounting para may salpak na yung makina. So lahat po yan talaga, ang makina lang talaga ang hindi namin manufacture, pero everything that involves in building a jeepney, dito po in-house sa amin ginagawa. Yung paint job, yung color schemes, and yung mga naka-design tulad nitong mga yung nagtatanim ng palay, and then yung mga flowers and everything. It was handpicked by the client. Tapos yung artist namin na tinatawag, wala kaming in-house talaga. But we get local artists from Las Piñas. So the artist who did this in particular was si Mang Nardo de la Cruz. He's done a couple of works for us. Kasama yung jeep na yun doon sa then yung may isa kami sinip sa LA naman last December. Siya rin gumawa ng mga artwork. Sadly, he passed away last December. Last December lang. So ngayon, we're trying to tap other artists sa area. Pero kalimitan yun, mga hand-painted. So may kanya-kanyang trends yan kasi tulad ngayon, nauuso na yung mga viral wrap, diba? Yung mga kotse, yung mga may ads, piprint lang ididikit. So may mga jeep din na ganun yung ginagawa. So nakadepende na nga sa gusto ng customer, kung gusto ba talaga nila yung hand-painted or yung mga printed on artwork. Okay. So, ang future plans ng Sarao is, to still continue building jeepneys Kasi unang-una, marami pa rin umaasa sa jeep, mga commuters, yung mga operators na tinatangkilik pa rin yung mga jeepney natin. And of course, yung mga nagtatrabaho sa amin dito sa Sarao Motors. Ang Pilipino naman, hindi naman po talaga tayo lahat pinalad na kumita ng malaki. Marami pong mga Pilipino na umaasa, hindi nga paycheck to paycheck, kundi day-to-day na kinikita, no? So, yung budget talaga nila sa sobrang higpit, ang maaasahan lang nilang transport talaga is ang jeep. Karamihan ng mga nasa market, o kaya yung mga may mga pyesa na binibili o yung mga galing hardware, ang mas pinipili talaga nila is yung jeep. Kasi una, mura siya,
At pangalawa, readily accessible kasi napakadami po dito sa daan. In the future po, ang balak talaga namin is magpatuloy pa rin sa paggawa ng jeepney kasi naging part na ng culture natin yan dito sa Pilipinas eh. Kaya ito sa likod ko, isa to sa mga prototypes namin na full electric na talaga. Pero ang target po talaga namin is makapag-provide sa publiko ng quality na jeepney na hindi basta-basta masisira and of course yung pinapreserve yung kulturang Pilipino. If you've ridden one of these before, now you know the work behind the ride.